Isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang naganap sa podium. Sa harap ng 17 taong gulang na Pilipinang may gintong medalya sa kanyang leeg, isa-isang nagsimulang lumuhod ang mayayabang na atleta mula sa Estados Unidos. Tila umaalingaw-ngaw pa rin sa buong rink ang tinig ng Amerikanang coach na sumigaw sa dalagita 3 araw lamang ang nakalipas. Anong ginagawa ng isang walang kakayahang tulad mo dito? Lumayas ka ngayon din! Sa mismong lugar kung saan ibinato ang mga mapanlait na salitang iyon, sila ngayon ay nakayuko. Mula sa mga manonood, umalingaw-ngaw ang nakabibinging sigawan at ang paulit-ulit na pagsigaw ng Pilipinas! Pilipinas! Sa electronic board, kumikislap ang mga numerong mahirap paniwalaan. Isang bagong world record, at hindi lang basta world record, kundi isang kahanga-hangang record na bumasag sa nauna ng may 2 buong segundo. Ano ba talaga ang nangyari? Ano ang naganap sa maliit at tahimik na dalagitang Pilipina na ito na walang sinumang pumapansin ilang araw lang ang nakalipas? Kung interesado ka sa buong kwento ng kamangha-manghang pagbabagong ito, mangyaring pindutin sandali ang subscribe button. Araw-araw kaming naghahatid ng mga nakatagong kwento ng mga taong mukhang ordinaryo. Mas maganda kung i-on mo rin ang notifications, hindi ba? Ngayon, ibalik natin ang oras 3 araw bago ang lahat. Nagsimula ang lahat sa isang ordinaryong umaga, noong unang bahagi ng 2000s, sa isang malaking ice rink sa Vancouver, Canada, idinaraos ang World Junior Speed Skating Championships. Ang pinakamahuhusay na batang atleta mula sa iba't ibang bansa ay isa-isang nagtitipon sa arena. Sa gitna nila, kapansin-pansin ang koponan ng Estados Unidos. Nakasuot ng makikinang na training suits, ang kanilang paglakad ay puno ng kumpiyansa na para bang sigurado na silang mananalo, lalo na ang ace ng koponan, si Jessica Williams, na hinahawi ang kanyang blonde na buhok habang kinukuhanan ng litrato ng mga mamamahayag. Maganda ang naging performance niya sa senior championships noong nakaraang taon at siya ang itinuturing na pag-asa ng American speed skating. Jessica, sigurado ka na bang mananalo sa kompetisyong ito? Sa tanong ng isang reporter, ngumiti si Jessica ng may pagmamalaki. Siyempre, nakita ko ang listahan ng mga kalahok at parang wala akong masyadong kalaban. Nagtawanan ang mga kasamahan niyang Amerikano sa kanyang sagot. Samantala, sa isang sulok ng entrance ng mga atleta, isang maliit na dalagitang Pilipina ang tahimik na hinihila ang kanyang bag. Siya si Maria Santos. Ang kanyang suot na itim na training suit ay mukhang simple kumpara sa iba. Luma ang kanyang skate bag at ang kanyang helmet ay tila galing sa segunda mano. Ang itsura ni Maria ay salungat na salungat sa makikinang na mga atleta mula sa ibang bansa. Higit sa lahat, mag-isa si Maria. Habang ang ibang koponan ay may mga coach, manager, at kahit team doctor, tanging si Coach Alex Cruz lang ang kasama niya. Maria, huwag kang kabahan. Sapat na ang galing mo. Bulong ni Coach Alex, ngunit nanatiling seryoso ang ekspresyon ni Maria. Ang mga usapan sa Ingles sa paligid niya ay nagbibigay sa kanya ng bigat sa dibdib. Habang papunta sa registration desk, biglang hinarangan ng mga Amerikanong atleta ang daan ni Maria. Wow! Ang cute naman ng batang ito, sabi ni Jessica sa malakas na boses. Kahit hindi masyadong naiintindihan ni Maria ang Ingles, ramdam niya sa kanilang mga mapanuyang ngiti na hindi maganda ang kanilang intensyon. Hoy, ang luma na ng sapatos mo. Sa ukay-ukay mo ba nabili? Sabi ng isa pang Amerikana. Tinuturo ang bag ni Maria. At sila'y naghagikgikan. Namula ang mukha ni Maria, ngunit wala siyang masabi. Bukod sa hindi siya magaling mag-Ingles, hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. At doon na nga. Tabi dyan! Isang matinis na boses ang narinig. Ito si Brenda Johnson, ang babaeng coach ng American team, na mabilis na lumapit, nasa kalagitnaan ng kanyang 40s. Kilala siya sa American speed skating world, hindi lang sa kanyang galing, kundi pati na rin sa kanyang masamang ugali. Anong ginagawa ng isang walang kakayahang tulad mo dito? Lumayas ka ngayon din.
Nakakagulat ang mga salitang lumabas sa bibig ni Coach Brenda. Ang mga atleta at opisyal mula sa ibang bansa na nasa paligid ay napalingon na may gulat sa kanilang mga mukha. Bakit pinapasali ang mga ganitong klase ng atleta sa isang prestihiyosong kompetisyon? Sayang lang sa oras. Tiningnan niya si Maria mula ulo hanggang paa at umirap. Namutla ang mukha ni Maria kahit hindi niya lubos na naintindihan ang Ingles. Malinaw sa tono at ekspresyon nito na siya ay iniinsulto. Nanginginig sa galit. Sinabi ni Coach Alex, "Ano po ang sinabi ninyo? Pakiulit nga." Ngunit lalo lang naging arogante ang mukha ni Coach Brenda. Hindi ka nakakaintindi ng Ingles? Sige, gagawin kong mas simple. Mga Pilipino, lumayas kayo. Sa sandaling iyon, natahimik ang buong rink. Nagsimulang manginig ang mga kamao ni Maria. Ang galit at kahihiyan ay kumukulo sa kanyang dibdib, ngunit wala siyang sinabi. Yumuko lang siya at mahigpit na ikinuyom ang kanyang mga kamao. "Maria," sabi ni Coach Alex. Malungkot na inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng dalagita. Si Jessica at ang iba pang Amerikanong atleta ay umalis na nagtatawanan na para bang mga duwag na mandaragit na nambubuli ng mahinang hayop at tumatakas. Ngunit sa sandaling iyon, may ibang kislap sa kanyang mga mata. Isang malamig, determinado, at sa paano man, mapanganib na kislap. Walang sino man ang nakakaalam. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang kanilang ginalit at kung ano ang tunay na pagkatao ng tahimik na Pilipinang ito. Ang kompetisyon ay magsisimula pa lamang. Ang kahihiyan sa locker room ay hindi nagtapos doon. Habang tahimik na inaayos ni Maria ang kanyang locker, lumapit si Jessica kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng malisyosong kasiyahan. "Oh, nandito ka pa pala. Bakit hindi ka na lang umuwi at mag-aral ng arnis?" sabi ni Jessica. Nagtawanan ng malakas ang iba pang Amerikana. "O kaya magluto ka na lang ng adobo, di ba? Bakit ka pa pumunta dito sa yelo para lang mapahiya?" sabi ng isa pang atleta. Tinuturo ang mga skate ni Maria. Nanatiling tahimik si Maria, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Lumapit si Coach Alex at nagsalita sa Ingles. "Tigilan nyo na yan. Bilang mga atleta, hindi ba't dapat mayroon kayong basic na respeto?" At muling lumitaw si Coach Brenda. "Respeto? Ito ay isang World Championship, hindi isang palaruan. Ang sinasabi ko lang, huwag siyang mag-aksaya ng oras dito kung wala siyang kakayahan." Tiningnan niya si Maria ng diretso. Sa totoo lang, ano ba ang magagawa ng mga Asyano sa ganitong e-sport? Ang pangangatawan pa lang, talo na. Bahagyang nanginig ang balikat ni Maria. Isang emosyon na hindi malaman kung galit o lungkot ang dumaan sa kanyang mukha, lalo na ang mga Pilipino. Siguro dahil palagi silang kumakain ng kanin at adobo? Walang lakas, walang bilis. Habang nagpapatuloy ang mga salita ni Coach Brenda, lalong naging tensyonado ang atmosfera sa locker room. Maging ang mga atleta mula sa ibang bansa ay nagsimulang makaramdam ng pagkailang, ngunit walang nangahas na pumigil sa kanya. At doon, sa unang pagkakataon, itinaas ni Maria ang kanyang ulo. May kumislap sa kanyang mga mata, isang bagay na kakaiba sa dati. Isang malamig at matalim na tingin, na parang yelo, malinaw ngunit mapanganib. "Ano? Galit ka na?" Pang-aasar ni Jessica. "Sige, magalit ka. Wala rin namang mangyayari sa yelo." Nanatiling tahimik si Maria. Sa halip, tahimik niyang sinimulang isuot ang kanyang mga skate. Ang kanyang mga galaw ay mekanikal, ngunit sa paanuman, tumpak. "Maria, ayos ka lang ba?" Nag-aalalang tanong ni Coach Alex. Tumango si Maria at sa unang pagkakataon, nagsalita siya. "Okay lang po, Coach. Sa yelo ko na lang ipapakita." Ang kanyang boses ay nakakagulat na kalmado. Ngunit sa likod ng kahinahunan na iyon, mayroong isang nakakatakot na determinasyon. Si Jessica at ang iba pang Amerikana ay umalis na nagtatawanan na para bang nabigo sa reaksyon ni Maria.
See you on the ice. Manonood kami habang natatanggal ka sa loob ng 3 minuto nang makaalis sila. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa locker room. Umupo si Coach Alex sa tabi ni Maria at marahang nagsalita. Maria, alam kong napakahirap nito para sa iyo. Pero tandaan mo, hindi ka ang taong iniisip nila. Itinaas ni Maria ang kanyang ulo at tiningnan ang coach. Lahat ng pinagdaanan mo at ngayon na ang oras para ipakita ang tunay mong galing. Puno ng kumpiyansa ang boses ni Coach Alex. Pero huwag kang magmadali. Dahan-dahan lang. Sa sarili mong bilis. Dahan-dahang tumango si Maria at muli niyang hinigpitan ang sintas ng kanyang mga skate. Sa pagkakataong ito, mas mahigpit, mas tumpak. Makalipas ang ilang sandali, sa pasilyo patungo sa rink, nagsimulang magtipon ang mga atleta. Nakahalo si Maria sa kanila, ngunit mag-isa pa rin. Habang ang iba ay nagbibiruan para mabawasan ang kaba, si Maria ay tahimik na nakatingin sa unahan. Kawawa naman siya, bulong ng isang atleta mula sa Canada sa kanyang kasama. Sobra naman ang ginawa ng mga Amerikano. Hindi tama yon. Oo nga, pero bakit mag-isa lang siya? Wala ba siyang ibang kasama sa koponan? Ang mga maawaing tingin mula sa ibang bansa ay nakatuon kay Maria. Ngunit tila hindi ito napapansin ni Maria. Iisa lang ang nasa isip niya. Sa yelo ko ipapakita. Sa wakas, malapit na ang oras para sa qualifying heats. Nagsimulang tawagin ng announcer ang mga pangalan ng mga atleta. Jessica Williams, USA! Ngumiti ng malaki si Jessica at kumaway. Mula sa mga manonood, umalingaw-ngaw ang malakas na sigawan mula sa American Cheering Squad. Brittany Johnson, Canada. Maria Petrova, Russia. Sa bawat pangalang tinatawag, pinupuno ng sigawan mula sa kani-kanilang bansa ang arena. At sa wakas, Maria Santos, Philippines. Sa sandaling iyon, natahimik ang arena. Walang palakpak, walang sigawan. Tila lahat ay nakatingin na may ekspresyong, "Ah, may atleta nga palang ganyan." Tahimik na lumakad si Maria, papunta sa yelo. Ang kanyang likod ay mukhang maliit at kaawa-awa. Ngunit si Coach Alex lang ang nakakaalam. Ang pumapasok sa yelo ay hindi lang isang simpleng 2-5, taong gulang na dalagita. At malapit nang malaman ng lahat kung gaano kalaking pagkakamali ang kanilang nagawa. Ang mga ilaw sa ibabaw ng yelo ay nagniningning ng maliwanag. Ang tunay na laban ay magsisimula na. Nagsimula ang unang heat ng qualifying round. May kabuang 24 na atleta na hinati sa 6 na grupo. At ang top 2 mula sa bawat grupo ay aabante sa semifinals. Si Maria ay napunta sa ika-4 na grupo. Sa kabutihang palad o kamalasan, hindi niya kagrupo si Jessica. Nang magsimula ang unang heat, umugong ang sigawan mula sa mga manonood. Ang mga promising na atleta mula sa iba't ibang bansa ay naglalabanan ng husto sa yelo. Nangunguna si Maria Petrova ng Russia. Umalingaw-ngaw ang boses ng announcer sa arena. Sinusundan siya ni Anna Miller ng Germany. Uminit ang atmosfera sa arena. Ngunit si Maria ay tahimik pa ring nakaupo, pinapanood ang laban ng iba. Umupo si Coach Alex sa tabi niya at bumulong. "Kumusta? Kinakabahan ka ba?" Umiling si Maria. "Hindi po, kakaiba lang ang pakiramdam. Matagal na rin po kasi." "Matagal na?" Nagtatakang tanong ni Coach Alex. Sandaling huminto si Maria. Tila may sasabihin siya, ngunit piniling manahimik. "Wala po. Siguro, dahil malaking kompetisyon lang po ito." Natapos ang ikalawa at ikatlong heat. Tulad ng inaasahan, ang mga mahuhusay na atleta mula sa iba't ibang bansa ang nakakuha ng pwesto sa semifinals. Sa wakas, oras na para sa ika-4 na grupo, kung saan kabilang si Maria, mga atleta ng ika-4 na grupo, mangyaring pumunta sa starting line, tumayo si Maria. Sa sandaling iyon, lumapit si Coach Brenda na may mapanuyang ngiti.
Hindi ka pa rin sumusuko. Ha? Ang kulit mo rin. Hindi sumagot si Maria. Sa halip, tahimik niyang isinuot ang kanyang helmet. Makinig ka, bata. Hindi ito laro. Mas mabuting tumigil ka na bago ka masaktan. Doon, sumingit si Coach Alex. Maaari po bang bigyan ninyo ng pagkakataon ang atleta na mag-focus sa laro? Umirap si Coach Brenda. Pagkakataon? Mapapahiya lang din naman siya. Lumakad si Maria papunta sa yelo. Ang tatlong kasama niya sa heat ay pawang mga malalaking taga-Europa. Narinig ang bulungan mula sa mga manonood. Sino yang maliit na Asyanang yan? Taga-Pilipinas daw. Pero bakit mag-isa lang siya? May ibubuga kaya? Ang liit niya. Hindi pinansin ni Maria ang mga tingin at pumwesto sa kanyang linya. Kasama ni Maria, sa ikaapat na grupo, sina Claire Dubois ng France, Giulia Rossi ng Italy, at Ingrid Anderson ng Sweden. Lahat sila ay mga tinitingalang atleta sa kani-kanilang bansa. 1,500 meters, qualifying round, heat 4. Umalingaw-ngaw ang boses ng referee. Athletes, on your mark. 4 na atleta ang pumwesto sa starting line. Si Maria ay nasa pinakaloob na lane. Sa sandaling iyon, may sumigaw mula sa mga manonood. Hoy, bata! Mag-ingat ka! Nagtawanan ang iilang tao. Si Maria ay nanatiling walang ekspresyon. Ready! Itinaas ng referee ang kanyang braso. Bumigat ang tensyon sa yelo. Lahat ng 4 na atleta ay pumwesto sa kanilang starting stance. Sa sandaling iyon, may nagbago sa postura ni Maria. Iba ito sa kanyang tila awkward at kaawa-awang itsura kanina. Ngayon, ito ay isang perpektong balansing postura na parang isang mailap na hayop sa gubat. Tanging si Coach Alex ang nakapansin. Isang kislap ng pag-asa ang lumitaw sa kanyang mga mata. Go! Sa hudyat ng pagsisimula, sabay-sabay na umarangkada ang 4 na atleta. Sa unang ilang daang metro, tulad ng inaasahan, nanguna ang mga mas malalaking atleta mula sa Europa, habang si Maria ay nasa huli. Kitang-kita ang pagkakaiba sa laki, sabi ng isang manonood. Kung matapos lang niya ang karera, magaling na yon. Ngunit pagdating sa 500-meter mark, may kakaibang nangyari. Ang skating form ni Maria ay unti-unting nagbabago. Ang kanyang mga galaw, na tila awkward sa simula, ay nagiging mas malambot at mas tumpak. Sa 1,000-meter mark, umakyat si Maria sa ikatlong pwesto. Umuusad ang atleta ng Pilipinas. Sabi ng announcer na may halong gulat, lumakas ang bulungan sa mga manonood. Ganoon ba siya kabilis? May iba sa kanya. 1,200-meter mark. Si Maria ay nasa ikalawang pwesto na. At ito'y napakakinis, na para bang iyon talaga ang kanyang pwesto. Lumingon si Claire ng France at nagulat, ang maliit na Asyanang dalagita na nahuhuli kanina ay nasa likuran na niya ngayon. Maging ang mga Amerikanong atleta sa upuan ay nakaramdam ng kakaiba. Anong nangyayari? Bakit bumilis yun? Kunot noong sabi ni Jessica. Swerte lang yan. Hindi lang nakontrol ng iba ang bilis nila. Ngunit paglampas ng 1,400 meters, naintindihan na ng lahat, hindi ito swerte. Ang mga stride ni Maria ay lalong humahaba at ang kanyang mga galaw ay nagiging perpekto. Na para bang isang natutulog na puwersa ang unti-unting nagigising. 1,400 meters, 1,500 meters. Sa huling kanto, kasabayan na ni Maria ang nangunguna. Natahimik ang arena. Lahat ay nakatingin sa yelo na may hindi makapaniwalang ekspresyon at sa huling tuwid na linya. Gumalaw si Maria. Ang kanyang biglaang pagbilis ay tila galing sa ibang dimensyon. Isang eksplosibong bilis na hindi pa nakikita kanina. Pagtawid sa finish line, lumabas ang resulta sa electronic board. Maria Santos, PH 2, 43, 87, 2, Claire Dubois, FRA, 2, 44,
22, ganap na natahimik ang arena. At pagkatapos ng ilang segundo, isang malakas na sigawan ang umugong. Ngunit hindi ito sigaw ng tuwa, kundi ng pagkabigla. Imposible! Ano to? Tama ba yung oras na yan? Namutla ang mukha ni Coach Brenda. Hindi makapagsalita si Jessica. At si Maria, nanatiling tahimik, na parabang ang lahat ng ito ay normal lang. Nang lumabas siya sa yelo at lumapit kay Coach Alex, nanginginig na nagtanong ang coach, Maria, yan ba ang tunay mong galing? Bahagyang ngumiti si Maria. Ito ay isang ngiti ng kumpiyansa na hindi pa niya naipakita. Nagiinit pa lang po ako, coach. Nagsimulang maintindihan ng lahat sa arena kung ano ang kanilang minamaliit sa buong oras na iyon. Kumalat sa buong arena ang balita tungkol sa pagkapanalo ni Maria sa heat. Agad na sinuri ng mga coach ang kanilang mga stopwatch at paulit-ulit na tiningnan ng mga record keeper ang electronic board. Ngunit hindi nagbago ang resulta. To 43.87. Ito ay isang napakabilis na oras para sa qualifying round. Kakaiba? Tama ba talaga ang oras na yan? Bulong ng coach ng Germany sa kanyang kasama. Kailan pa nagkaroon ng ganyang atleta ang Pilipinas? Hindi ko pa siya narinig. Naguguluhan din ang mga coach mula sa ibang bansa. Walang sino man ang nakarinig sa pangalang Maria Santos. Samantala, sa bench ng Team USA, galit na sinisermonan ni Coach Brenda ang kanyang mga atleta. Anong ginagawa niyo? Nagpapatalo kayo sa isang di kilalang atleta. Nagdahilan si Jessica. Coach, nasa ibang heat po ako. Hindi pa tapos ang laban ko. Kahit na. Kakaiba pa rin. Sino ba talaga ang batang yan? Agad na inutusan ni Coach Brenda ang kanyang staff. Alamin niyo ang lahat tungkol sa Pilipinang yan. Mga nakaraang record, career, lahat. Ngunit mas lalong naging kakaiba ang resulta ng investigasyon. Halos walang international record si Maria Santos. Mayroon lang siyang ilang record sa mga lokal na kompetisyon. Imposible. Paanong magiging di kilala ang isang atleta na kayang magtala ng ganyang oras? Nagtaka rin ang staff. Baka po gumagamit siya ng alias? Alias? Bakit? Hindi ko po sigurado, pero parang may itinatago siya. Sa gitna nito, nagsimula ang ikalimang heat. Si Jessica ang kasali sa grupong ito. Puno pa rin siya ng kumpiyansa. Bagamat maganda ang oras ni Maria, naniniwala siyang kaya niyang higitan ito. Di ako magpapatalo sa isang baguhan. Bulong ni Jessica sa sarili habang pumupwesto sa starting line. Nagsimula ang karera. Mula sa simula, nanguna si Jessica. Tunay na galing ng isang ace ng Amerika. Ngunit ang atensyon ng mga manonood ay nasa kay Maria. Ang galing pala ng Pilipinang yan. Saan kaya siya galing bigla? Baka secret weapon siya ng Pilipinas? Natapos ang karera ni Jessica. Ang kanyang oras ay 2:44 sekondo. Maganda, ngunit hindi sapat para talunin ang oras ni Maria. Sumimangot si Jessica. Malito, may mali. Tumatakbo siyang lumapit sa referee at nagreklamo. Pakicheck po ulit ang oras ng Pilipinang yan. Siguradong may error. Ngunit matigas ang sagot ng referee. Lahat ng oras ay tumpak na nasukat. Walang problema. Natapos ang lahat ng qualifying heats hanggang sa ika-6 na grupo, inanunsyo ang final rankings. Siyempre, si Maria Santos ang una. Pangalawa si Jessica. Pangatlo si Maria ng Russia. At pang-apat si Claire ng France. Ang 12 semi-finalists ay nakumpirma na. Ngunit may kakaibang nangyari. Habang mag-isang nakaupo si Maria sa bench, isa-isang lumapit ang mga coach mula sa ibang bansa. Hello, ako si Coach Milan German Team. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Nagulat si Coach Alex. Opo, ano po yun? Gusto lang po naming malaman ang tungkol kay Maria. Nakakamangha ang kanyang galing. Sumunod ang coach ng France at maging ang coach ng Canada. Lahat sila ay nagpakita ng interes kay Maria. Sumali na ba si Maria sa ibang kompetisyon noon? Gaano nakalawak ang kanyang international experience?
Sino ang nag-coach sa kanya? Sunod-sunod ang mga tanong, ngunit hindi makapagbigay ng malinaw na sagot si Coach Alex. Nagsanay lang po siya ng mabuti. Mayroon ba siyang espesyal na sikreto? Wala po. Naging tapat lang siya sa mga pangunahing kaalaman. Lalo pang naging interesado ang mga coach. Ramdam nilang may itinatago. Sa sandaling iyon, tahimik na tumayo si Maria. Coach, pupunta lang po ako sa banyo. Nang umalis si Maria, direktang nagtanong ang isang coach kay Coach Alex. Gumamit na ba si Maria ng ibang pangalan noon? Nagulat si Coach Alex. Bakit po ninyo na itanong? Dahil imposibleng lumitaw na lang basta-basta ang isang atleta na may ganyang galing? Siguradong may karanasan na siya sa kung saan. Walang masabi si Coach Alex. Sa totoo lang, hindi rin niya alam ang buong nakaraan ni Maria. 1 taon na ang nakalipas nang lumapit si Maria sa kanya. Ang sabi lang niya noon ay gusto niyang muling mag-skate. Hindi niya sinabi kung bakit muli o kung ano ang nangyari noon. Ngunit sa unang araw ng training, naintindihan ni Coach Alex. Hindi baguhan ang batang ito at hindi ordinaryo ang kanyang galing. Coach? Muling tanong ng German coach. Pasensya na po. Talented lang po talaga si Maria. Sa pagbabalik ni Maria mula sa banyo, si Jessica ang kanyang nakasalubong. Hinarangan ni Jessica ang daan ni Maria. Hoy, ikaw! Tahimik na tiningnan ni Maria si Jessica. Sino ka ba talaga? Paanong nakagawa ka ng ganyang oras? Hindi sumagot si Maria. Magsalita ka. Gumamit ka ba ng droga? Sa salitang iyon, nanlamig ang tingin ni Maria. Huwag mong sabihin yan. Sa unang pagkakataon, sumagot si Maria sa Ingles at napakagaling. Nagulat si Jessica. Oh, marunong ka palang mag-Ingles? Naintindihan ko lahat ng sinabi mo kanina, sabi ni Maria. Ang kanyang boses ay malamig ngunit kalmado. At sa semifinals, sasagutin ko ang tanong mo kung sino ako. Natigilan si Jessica. Ibang-iba ito sa mahiyain at tahimik na Maria na nakilala niya. Ano? Bakit ka biglang ganyan? Dumaan si Maria sa harap ni Jessica at huling nagsalita. Inaabangan ko ang semifinals. Magkagrupo na tayo sa pagkakataong ito. At nawala si Maria. Naiwang tulala si Jessica. Hindi siya makapaniwala na ang mahiyain na batang halos hindi makapagsalita, ilang oras lang ang nakalipas, ay siya ring taong ito. At ang pinaka nakakagulat ay ang huling sinabi ni Maria. Magkagrupo na tayo sa pagkakataong ito, na para bang sigurado na siyang makakapasok sa semifinals. At isang babala na sila ni Jessica ay direktang maglalaban. Isang malamig na pawis ang tumulo sa likod ni Jessica. Pakiramdam niya, may malaking mali. At ang pakiramdam na iyon ay malapit ng magkatotoo. Inanunsyo ang mga grupo para sa semifinals. Tulad ng inaasahan, magkagrupo sina Maria at Jessica. Kasama pa nila si Maria ng Russia at si Anna ng Germany. Ito ay tunay na group of death. Ngayon na ang oras para ipakita ang tunay mong galing, sabi ni Coach Brenda kay Jessica. Swerte lang siya sa heat. Iba ang semifinals. Tumango si Jessica, ngunit may kaba sa kanyang dibdib. Ang imahe ni Maria sa banyo ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Samantala, sa bench ng Pilipinas, tahimik na nag-uusap sina Coach Alex at Maria. Maria, handa ka na ba? Tumango si Maria. Opo, Coach. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Ang mahalaga ay makapasok tayo sa finals. Doon, nagsalita si Maria ng hindi inaasahan. Coach? Sa tingin ko po, pwede ko nang sabihin sa inyo? Ang ano? Nag-alinlangan sandali si Maria bago nagsalita. Ang tunay ko pong pangalan ay Maria Santos. Pero dati po, ibang pangalan ang gamit ko. Nagulat si Coach Alex. Ibang pangalan? Isabela Reyes. Hanggang 2 taon na ang nakalipas. Yan po ang pangalan ko. Namutla ang mukha ni Coach Alex. Walang sino man sa mundo ng speed skating ang hindi nakakakilala sa pangalang Isabela Reyes. Huwag mong sabihin, yung Isabela Reyes, ang junior world champion?
Tahimik na tumango si Maria. Bakit ngayon mo lang sinabi? Nagkaroon po ako ng injury, kaya 2 taon akong nagpahinga. Gusto ko pong magsimula ulit. Pero masyadong mabigat ang dala ng dati kong pangalan. Hindi makapagsalita si Coach Alex. Si Isabela Reyes ay isang alamat. Ngunit 2 taon na ang nakalipas, bigla siyang nagretiro at nawala. May mga tsismis tungkol sa injury, pero walang nakakaalam ng tunay na dahilan. Kaya ngayon, opo, ito na po ang magiging huling laban ko bilang si Isabela Reyes. Mula ngayon, gusto ko nang magsimula bilang si Maria Santos. 30 minuto bago magsimula ang semifinals. Tahimik na naghahanda si Maria habang si Coach Alex ay hindi pa rin makapaniwala. Ngunit may kakaibang nangyari. Sa isang sulok ng arena, nagsimula ang bulungan. Isabela Reyes. Totoo bang nandito si Isabela Reyes? Saan? Saan siya? Nakita daw sa bench ng Pilipinas. Mabilis na kumalat ang tsismis. Tila may nakakilala sa tunay na pagkatao ni Maria. Di nagtagal, dumating ang mga reporter. Miss Reyes, kayo po ba talaga si Isabela Reyes? Bakit po kayo gumagamit ng pangalang Maria Santos? Saan po kayo nagpunta sa loob ng 2 taon? Nataranta si Maria, ngunit hinarang ni Coach Alex ang mga reporter. Naghahanda po siya para sa laro. Mamaya na po ang interview, ngunit kumalat na ang balita sa buong arena. Umabot ito sa bench ng Team USA. Isabela Reyes, sino yon? Tanong ni Jessica. Naging asul ang mukha ni Coach Brenda. Isabela Reyes, wag mong sabihing yung Isabela Reyes. Sino po ba siya? Ang Junior World Champion 2 taon na ang nakalipas. May hawak ng maraming world records. Nawala ang kulay sa mukha ni Jessica. Ibig sabihin, siya yon? Ang batang minamaliit at binubuli natin ay ang alamat na yon? Nagpanik ang buong Team USA. Ibig sabihin, mali tayo ng tingin sa kanya sa buong panahon. Halos matumba si Jessica. Nang maalala niya kung gaano siya naging bastos, parang nawalan siya ng ulirat. At higit sa lahat, alam niyang kung si Isabela Reyes ang kalaban niya, imposible siyang manalo. Semifinals, first heat. Athletes, please proceed to the starting line. Sa wakas, nagsimula na ang semifinals. Nang lumakad si Maria papunta sa yelo, ibang-iba na ang atmosfera. Bella! Bella! Umalingaw-ngaw ang sigawan mula sa mga manonood. Alam na ng lahat ang kanyang tunay na pagkatao. Nanginginig na tumayo si Jessica sa yelo, maging sina Maria ng Russia at Anna ng Germany ay kinakabahan. Athletes, on your mark, sabi ng referee. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, lumingon si Maria sa ibang mga atleta at nagtama ang kanilang mga mata ni Jessica. Sa mga mata ni Maria, wala nang lungkot o takot. Sa halip, isang malamig at determinadong kalooban ang nagniningning. Nanginig si Jessica. Ready, itinaas ng referee ang kanyang braso. Natahimik ang arena. Oras na para makita ang tunay na galing ni Isabela Reyes. Go! Sa hudyat ng pagsisimula, umarangkada ang 4 na atleta. Ngunit iba ngayon. Mula sa simula, nanguna si Maria at ang kanyang bilis ay nasa ibang antas kumpara sa qualifying round. Hindi ka panipaniwala. Si Isabela Reyes ay nangunguna sa napakalaking bilis. Puno ng excitement ang boses ng announcer. Pagdaan ng 500 meters at 1,000 meters, lalong lumaki ang agwat ni Maria sa ibang mga atleta. Pilit na humahabol si Jessica, ngunit hindi na niya makita kahit ang anino ni Maria. Ito ang tunay na galing ni Isabela Reyes. Bulong ng isang manonood. Sa 1,500-meter mark, halos isang lap na ang lamang ni Maria. Tumatakbo si Isabela Reyes sa world record pace. Sa huling tuwid na linya, lalo pang bumilis si Maria. Pagtawid sa finish line, isang hindi ka panipaniwalang numero ang lumabas sa board. 238.42. Isang bagong junior world record.
Sumabog ang arena. Bagong world record! Si Isabela Reyes ay nagtala ng bagong junior world record. Nagsitayuan ang mga manonood at pumalakpak. Pangalawa si Jessica, ngunit ang agwat nila ni Maria ay halos 3 segundo. Sa speed skating, ang 3 segundo ay isang napakalaking pagkakaiba. Nang lumabas si Maria sa yelo at kumaway sa mga manonood, naintindihan ng lahat. Ang kanilang nakita kanina ay isang bahagi lang ng tunay na galing ni Isabela Reyes. At sa finals bukas, mas kamangha-manghang bagay pa ang mangyayari, napaupo na lang si Coach Brenda sa bench. Ngayon niya lang naintindihan kung gaano kalaking pagkakamali ang kanyang nagawa. Pagkatapos ng semi-finals, ganap na nagbago ang arena. Lahat ay kilala na si Maria bilang si Isabela at pinalibutan siya ng mga reporter at opisyal. Miss Reyes, bakit po kayo nawala ng 2 taon? Bakit po kayo gumagamit ng pangalang Maria Santos? Totoo po ba ang balita tungkol sa injury? Sunod-sunod ang mga tanong, ngunit maikli lang ang sagot ni Maria. May personal po akong dahilan. Gusto ko pong mag-focus muna sa laro. At tahimik siyang umalis kasama si Coach Alex. Samantala, magulo ang locker room ng Team USA. Paano nangyari to? Sinuntok ni Coach Brenda ang pader. Lahat ng ginawa natin. Napahiya tayo ng husto. Nakayuko si Jessica sa bench. Hindi niya makayanan ang bigat ng kanyang mga ginawa. Coach, sobra po ba ang ginawa ko? Sobra. Ang batang binubuli natin ay si Isabela Reyes. Isang alamat sa speed skating. Nagulat din ang ibang Amerikanong atleta. Ibig sabihin, narinig niya lahat ng sinabi natin. Ang galing niyang mag-Ingles. Mula pa pala sa simula. Naiintindihan na niya lahat. Paano na to? Paano natin siya haharapin sa finals bukas? Lalo pang nagalit si Coach Brenda. Kaninong kasalanan to? Hindi niyo ginawa ng maayos ang research niyo. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang siya ang pinakamatinding ng insulto kay Maria. May kumatok sa pinto ng locker room. Sino yan? Bumukas ang pinto at pumasok si Coach Alex. Natigilan ang buong Team USA. Pasensya na sa abala. Pwede ba kaming makipag-usap sandali? Naguguluhang tumayo si Coach Brenda. Opo, ano po yon? Sabi ni Coach Alex sa mahinahong boses. May gustong sabihin sa inyo si Maria. I mean, si Isabela. Anong sasabihin niya? Gusto niyo bang marinig mula sa kanya mismo? Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Maria sa locker room. Yumuko ang lahat ng Amerikanong atleta. Lalo na si Jessica, hindi niya kayang tingnan si Maria. Tahimik na nagsalita si Maria. Hindi ako galit sa inyo. Nag-angat ng tingin ang lahat. Naiintindihan ko. Sa simula, nasaktan din ako at nagalit. Kalmado ang boses ni Maria. Pero naisip ko, natural lang na maliitin ninyo ako. Isa lang naman akong di kilalang atleta. Nahihiyang nagsalita si Coach Brenda. Hindi, sobra ang ginawa namin. Walang dahilan para doon. Umiling si Maria. Pero may isang bagay akong gustong sabihin. Ano yon? Sasabihin ko sa inyo kung bakit ako nagsimula ulit bilang si Maria Santos. Nag-alinlangan sandali si Maria bago nagsalita. 2 taon na ang nakalipas. Bilang si Isabela Reyes, sikat na sikat ako. Lahat ay kilala ako at may mataas na expectations. Oo, pero ang bigat na yon, masyadong mabigat. Para sa isang 15 taong gulang, bahagyang nanginig ang boses ni Maria. At nagkaroon ako ng malubhang injury. Sabi ng mga doktor, mahihirapan na akong mag-skate ulit. Tahimik na nakikinig ang lahat. Nawalan ako ng pag-asa noon. Ang skating ang lahat sa akin at nawala pa yon. Kaya ka nagretiro? Sabi ni Coach Alex. Opo, pero sa loob ng 2 taon, patuloy akong nag-rehab at nag-ensayo. Gusto ko talagang mag-skate ulit. Ngumiti si Maria, ngunit ang bumalik bilang si Isabela Reyes, masyadong malaki ang pressure. Ang expectations at atensyon ng lahat. Kaya bilang
si Maria Santos. Opo, gusto kong magsimula ulit sa bagong pangalan. Bilang isang ordinaryong dalagita na nagmamahal sa skating. Nanginginig na nagtanong si Jessica. Kaya, nasaktan ka ba namin ng husto sa mga sinabi namin? Umiling si Maria. Sa simula, oo. Pero agad kong naintindihan. Ang tunay na dahilan kung bakit mahal ko ang skating. Isang mainit na kislap ang lumitaw sa mga mata ni Maria. Ang skating ay hindi para sa kompetisyon. Ito ay para sa purong kasiyahan. Kasiyahan? Opo. Ang pakiramdam ng kalayaan habang dumadausdos sa yelo, hinahawi ang hangin. Yan ang dahilan kung bakit mahal ko ang skating. Taos-pusong humingi ng tawad si Coach Brenda. Patawarin mo kami. Sobra ang naging kasamaan namin. Okay lang po. Sa katunayan, nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat? Opo, dahil sa inyo. Muli kong naalala kung bakit ako nag-i-skate. Tiningnan ni Maria si Jessica. Jessica, mahal mo rin ang skating, hindi ba? Tumango si Jessica. Kung ganoon, sa finals bukas, yan ang isapuso natin. Higit sa pagkapanalo o pagkatalo, i-enjoy natin ang skating mismo. Namuo ang luha sa mga mata ni Jessica. Patawarin mo ako. Kung taos-puso ang paghingi mo ng tawad, tatanggapin ko. Pero may kondisyon ako. Ano yon? Bukas sa finals, maglalaban tayo ng may respeto sa isa't isa at ibibigay ang ating lahat. Yan ang tunay na sportsmanship. Inilahad ni Maria ang kanyang kamay. Inabot ito ni Jessica. Pangako. Sa sandaling iyon, ang mabigat na atmosfera sa locker room ay ganap na nagbago. Habang papalabas ng pinto, lumingon si Maria at huling nagsalita. Pero isang bagay ang lilinawin ko. Ano yun? Isang mapaglarong kislap ang lumitaw sa mga mata ni Maria. Bukas sa finals, hindi ako magpapatalo. Ibibigay ko ang lahat, kaya maghanda kayo. Nagtawanan ang lahat, nandoon pa rin ang tensyon, ngunit hindi na ito galit, kundi isang malusog na kompetisyon. Pagkaalis ni Maria, bumulong si Jessica. Napakagaling niyang tao. Tumango rin si Coach Brenda. Ang nakilala natin ay hindi isang atleta, kundi isang tunay na kampeon at naintindihan ng lahat. Ang finals bukas ay hindi lang isang simpleng laban, kundi isang entablado para sa tunay na sportsmanship. Ngunit kasabay nito, masasaksihan din nila ang buong lakas ni Isabela Reyes, araw ng finals. Ang atmosfera sa arena ay ibang-iba sa nakaraang araw. Nang malaman ang tunay na pagkatao ni Isabela, napuno ang mga upuan at dumagsa ang media mula sa iba't ibang bansa. Ang laban ngayon ay tunay na magiging makasaysayan, puno ng excitement ang boses ng announcer. Ang pagbabalik ng alamat na si Isabela Reyes, pagkatapos ng 2 taon, laban sa mga pambato ng iba't ibang bansa. May kabuuang 6 na atleta ang kasali sa finals. Si Maria, Jessica, si Maria ng Russia, si Anna ng Germany, si Claire ng France, at si Sarah ng Canada. 1 oras bago ang laro, tahimik na nag-warm up si Maria. Lumapit si Coach Alex. Kinakabahan ka ba? Umiling si Maria. Hindi po. Mas panatag pa nga po ako. Panatag? Opo. Dahil wala na po akong itinatago. Isang payapang ngiti ang nasa mukha ni Maria. Coach, ang ipapakita ko po ngayon ay ang huling laban ni Isabela Reyes. Anong ibig mong sabihin? Pagkatapos po ng araw na ito, magsisimula na po talaga ako bilang si Maria Santos. Kaya lahat po ng kayang gawin ni Isabela Reyes, ipapakita ko ngayon. Uminit ang dibdib ni Coach Alex. Samantala, ang ibang mga atleta ay naghahanda sa kani-kanilang paraan. Si Jessica at Coach Brenda ay nagsasagawa ng huling pagsusuri. Huwag kang kabahan. Ibigay mo lang ang lahat. Opo, Coach. Pero, sa tingin niyo po ba kaya kong manalo? Tapat na sumagot si Coach Brenda. Halos imposible nang talunin si Isabela. Pero hindi yun ang mahalaga. Ano po ang mahalaga?
Naaalala mo ba ang sinabi niya kahapon? I-enjoy ang skating. Tumango si Jessica. Tama, mas mahalaga ang proseso kaysa sa resulta. Ipapakita ko ang pinakamagandang laban na kaya kong ibigay. Ganoon din ang nararamdaman ni Maria ng Russia. Isang karangalan na makita ang tunay na galing ni Isabela. Hindi maitago ni Anna ng Germany ang kanyang kaba. Hindi ako makapaniwala na makakasabay ko sa isang track ang isang alamat. Sa wakas, dumating na ang oras ng laban. Mga kalahok sa finals mangyaring pumunta sa starting line. 6 na atleta ang lumakad papunta sa yelo. Sa sandaling iyon, sumabog ang arena. Bella! 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 Umalingaw-ngaw na parang kulog ang sigawan ng mga manonood. Kumaway si Maria sa kanila bilang pagbati. Ang kanyang itsura ay katulad ng mayabang na si Isabela Reyes, 2 taon na ang nakalipas. Ang ibang mga atleta ay binati rin ng kani-kanilang cheering squads. Simulan na natin ang pagpapakilala sa mga atleta. Lane 1, Claire Dubois, NG France. Lane 2, Sarah Wilson ng Canada. Lane 3, Anna Miller ng Germany. Lane 4, Maria Petrova ng Russia. Lane 5, Jessica Williams ng USA. Nang lumabas si Jessica, malakas na palakpakan ang sumalubong sa kanya mula sa American Cheering Squad. At sa Lane 6, huminto sandali ang announcer. Ang alamat na nagbabalik pagkatapos ng 2 taon at mula sa Pilipinas. Isabela! Bella Reyes! Sa sandaling iyon, ganap na sumabog ang arena. Lalo pang lumakas ang sigawan ng kumaway si Maria. Athletes, to your positions. 6 na atleta ang pumwesto sa starting line. Si Maria ay nasa pinakalabas na lane, Lane 6, 1,500 meters, final round. Umalingaw-ngaw ang boses ng referee. Athletes, on your mark. 6 na atleta ang pumwesto sa kanilang starting stance. Sa sandaling iyon, ganap na nagbago ang ekspresyon ni Maria. Nawala ang payapa at mainit na ngiti na ipinakita niya kanina. Tanging isang matinding pagnanais na manalo ang natira. Isang matalim at nakatutok na tingin na parang isang mandaragit na nag-aabang sa kanyang biktima. Nanginig si Jessica nang makita ito. Ito ang tunay na Isabela Reyes. Ready! Itinaas ng referee ang kanyang braso. Ganap na natahimik ang arena. 30,000 na manonood ang huminto sa paghinga. Go! Sa hudyat ng pagsisimula, sabay-sabay na umarangkada ang 6 na atleta. Ngunit ngayon, talagang iba. Ang start ni Maria ay eksplosibo. Hindi ka panipaniwala, isang napakagandang start mula kay Isabela Reyes. Sumigaw ang announcer. Pagdaan ng 200 meters at 300 meters, patuloy na lumaki ang agwat ni Maria, pilit na humahabol ang ibang atleta. Kasama si Jessica. Ngunit ang bilis ni Maria ay tila lumalampas sa limitasyon ng tao. Posible ba talaga ang ganyang bilis? Tanong ng coach ng Canada sa coach ng Germany. Dahil si Isabela yan ang galing ng isang alamat. Sa 50 mark, inanunsyo ang intermediate time, 42.35 segundo. Ito ay mas mabilis pa sa world record pace. Nalalampasan niya ang world record pace. Hinahamon ni Isabela Reyes ang limitasyon ng tao. Lahat ng manonood ay nakatayo na at sumisigaw. Pagdaan ng 1,000 meters, si Maria ay nasa ibang dimensyon na. Ang agwat niya sa iba ay halos kalahating lap na. Hindi ito laban, ito ay sining. Humanga ang coach ng Russia. Pagdaan ng 1,200 meters at 1,400 meters, hindi bumagal ang bilis ni Maria. Sa katunayan, lalo pa itong bumibilis. Lalo pa siyang bumibilis sa huling 300 metro. Ito ay hindi ka panipaniwala. Sa huling kanto, lumabas sa board ang inaasahang oras, the 6:32. Isang kahangahangang oras na mas mabilis ng 6 na segundo sa kasalukuyang world record. Bagong world record. Isang bagong world record ang isisilang sa huling tuwid na linya, nag-iba pa ng gear si Maria. Ang kanyang itsura
ay hindi na parang tao, kundi isang diyosa sa yelo. Pagtawid sa finish line, isang hindi kapani-paniwalang numero ang lumitaw sa board, 231.89. Isang bagong absolute world record. Ganap na sumabog ang arena. Nagsitayuan ang mga manonood, pumalakpak, at may mga umiiyak pa. Tumawid din ang ibang mga atleta sa finish line, ngunit ang atensyon ng lahat ay nasa kay Maria. Nang lumabas si Maria sa yelo at humarap sa mga manonood, sinagot siya ng buong arena ng isang standing ovation. Bella! 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 Walang katapusan ang sigawan. At doon nangyari ang pinakakamangha-manghang bagay. Ang lahat ng iba pang atleta sa pangunguna ni Jessica ay lumapit kay Maria at nagsimulang lumuhod. Ikaw ang tunay na kampeyon, taos-pusong sabi ni Jessica. Yumuko rin si Maria ng Russia. Isang karangalan na makalaban ang isang atletang tulad mo, maging sina Ana ng Germany, Claire ng France, at Sarah ng Canada, ay nagpakita ng kanilang paggalang. Namuo ang luha sa mga mata ni Maria. Ito ang sandaling pinapangarap niya. Isang sandali kung saan, higit sa pagkapanalo, ang purong sportsmanship at respeto ang nagbubuklod sa lahat. Ang huling laban niya bilang si Isabela Reyes ay hindi na maaaring maging mas perpekto pa. Nagsimula ang awarding ceremony. Ang excitement at emosyon ay nananatili pa rin sa arena. Hindi pa rin makapaniwala ang mga manonood habang tinitingnan ang record sa electronic board. 231.80, isang numero na lumampas sa limitasyon ng kakayahan ng tao. Simulan na natin ang awarding ceremony, sabi ng host. Bronze medal, Maria Petrova ng Russia. Umakyat si Maria sa podium. Sa kanyang mukha, mas nangingibabaw ang kasiyahan sa paglahok kaysa sa panghihinayang. Silver medal, Jessica Williams ng USA. Umakyat si Jessica sa podium. Ilang araw lang ang nakalipas, sigurado siyang mananalo ng ginto. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay sobra pa ang silver medal at ang gold medal. Huminto sandali ang host, kasama ang isang bagong world record at isang perpektong pagbabalik mula sa Pilipinas, Isabela Bella Reyes. Muling sumabog ang arena. Nang tumayo si Maria sa pinakamataas na bahagi ng podium, walang katapusan ang palakpakan. Pagkatapos ng paggawad ng medalya, nagsimula ang flag raising ceremony. Dahan-dahang itinaas ang watawat ng Pilipinas. Nang tumugtog ang lupang hinirang, tumulo ang luha mula sa mga mata ni Maria. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pinaghalong sakit mula sa nakaraang 2 taon. Ang saya na muling makapag-skate at ang ginhawa na sa wakas ay natapos na niya ang kanyang paglalakbay bilang si Isabela Reyes ng perpekto. Umiiyak din si Jessica sa tabi niya. Ngayon niya lang naintindihan kung gaano siya naging hangal at kung ano ang isang tunay na kampeyon. Pagkatapos ng flag raising, nagsimula ang interview. Dumagsa ang mga reporter. Miss Reyes, ano po ang pakiramdam ng magbalik pagkatapos ng 2 taon? Kinuha ni Maria ang mikropono. Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa lahat ng sumuporta sa akin at sa lahat ng mga atletang nakalaban ko ngayon. Maraming salamat din. Tiningnan ni Maria si Jessica. Lalo na kay Jessica, gusto kong magbigay ng espesyal na pasasalamat. Nagulat si Jessica. Kung hindi dahil kay Jessica, hindi ko malalaman ang tunay na dahilan kung bakit ako nag-i-skate. Nagbulungan ang mga reporter. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Nang magretiro ako 2 taon na ang nakalipas dahil sa injury, nakalimutan ko kung ano ang kahulugan ng skating sa akin, kalmadong sabi ni Maria. Nakatutok lang ako sa karangalan at mga record, kaya nakalimutan ko ang pinakamahalaga. Ngumiti si Maria. Nang maliitin at saktan ako ni Jessica at ng Team USA, nagalit ako sa simula. Pero agad kong naintindihan. Ano po ang naintindihan ninyo? Na minamaliit nila ako dahil umaasa ako
sa pangalang Isabela Reyes. Tahimik na nakikinig ang mga manonood, ang isang tunay na kampeon sa kahit anong pangalan o sitwasyon ay dapat kayang ipakita ang kanyang galing. Tumango si Jessica habang umiiyak. Kaya ang kompetisyong ito ay isang napakahalagang karanasan para sa akin. Nagtanong ang isa pang reporter, "Ano po ang mga plano ninyo sa hinaharap?" Sandaling nag-isip si Maria bago sumagot. "Simula ngayon, magreretiro na ang pangalang Isabela Reyes." Nagulat ang mga reporter. Magreretiro? Opo. Lahat ng kayang gawin ni Isabela Reyes ay naipakita ko na ngayon. Ibig sabihin, titigil na rin po kayo sa pag-skate? Umiling si Maria. Hindi po. Mula ngayon, magsisimula ako bilang si Maria Santos. Bilang si Maria Santos? Opo. Bilang isang atleta na nagmamahal sa skating nang walang hinahabol na record o karangalan. Doon, humingi ng mikropono si Jessica. "Pwede po ba akong magsalita?" "Siyempre." Nanginginig na nagsalita si Jessica. "Una, gusto kong humingi ng tawad kay Isabela at sa buong mundo. Puno ng katapatan ang kanyang boses. Naging hangal ako sa mga nakaraang araw, puno ng prejudice at yabang. Hindi ko nakita ang tunay na halaga." Tahimik na nakikinig ang mga manonood. Ngunit dahil kay Isabela, naintindihan ko kung ano ang isang tunay na kampeon. Tiningnan ni Jessica si Maria. Hindi lang sa galing, kundi pati sa puso. Isa siyang kampeon. Hinawakan ni Maria ang kamay ni Jessica. "Jessica, isa ka ring magaling na atleta. Karapat-dapat ka sa silver medal ngayon." Nagyakapan ang dalawa at muling umugong ang palakpakan. Kinuha rin ni Maria ng Russia ang mikropono. "Gusto ko rin pong magsalita. Isang karangalan na makasama sa entabladong ito ngayon. Tinuruan kami ni Isabela ng tunay na kahulugan ng esports." Isa-isang nagsalita sina Ana ng Germany, Claire ng France, at Sarah ng Canada. Nagpapahayag ng kanilang pasasalamat. Sa huli, lumabas si Coach Brenda. Bilang coach ng Team USA, gusto kong humingi ng tawad sa publiko. Nanginginig ang kanyang boses. "Ang aking mga kilos ay kahiya-hiya bilang isang coach at bilang isang tao. Taos-puso akong humihingi ng tawad kay Isabela at sa Philippine team." Lumapit si Maria kay Coach Brenda at inilahad ang kanyang kamay. "Kung taos-puso ang paghingi mo ng tawad, tatanggapin ko." Umiiyak na hinawakan ni Coach Brenda ang kamay. "Salamat." Pagkatapos ng seremonya, mag-isang tinitingnan ni Maria ang walang laman na arena. Lumapit si Coach Alex. "Kumusta? Wala ka bang pinagsisisihan?" Tumango si Maria. "Opo, perpekto po ang lahat. Tapos na ba talaga si Isabela Reyes?" "Opo, mula ngayon, mabubuhay na po ako bilang si Maria Santos." Nahirapan po, pero dahil doon, naintindihan ko ang isang napakahalagang bagay. Ang ano, na mas mahalaga ang proseso kaysa sa resulta. At ang pagrespeto sa kalaban ang tunay na sportsmanship. Tumango si Coach Alex. At ano, ang pinakamahalaga, tumingin si Maria sa yelo at nagsalita. Na mahal ko po ang skating. Noong gabing iyon, tahimik na nagsulat si Maria sa kanyang tala-arawan. Ngayon, tapos na si Isabela Reyes. Ngunit ito ang bagong simula ni Maria Santos. Mula ngayon, tatakbo ako sa yelo nang may purong puso, hindi para sa mga record o karangalan. At nagpapasalamat ako sa lahat ng taong nakilala ko ngayon, lalo na kay Jessica. Kung wala sila, hindi ako magiging isang tunay na skater. Pagkatapos magsulat, tumingin si Maria sa bintana. Bukas, isang bagong buhay ang magsisimula. Ang buhay bilang si Maria Santos. At sigurado siyang mas maganda ito kaysa ngayon. Dahil alam na niya ngayon. Kung ano ang tunay na tagumpay. Kung ano ang tunay na kampiyon. At kung ano ang tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig sa skating. At sa buhay. Tapos na ang lahat ng kwento. Ngunit ang bagong kwento ni Maria Santos ay magsisimula pa lamang. Minsan,
Ang mga pinakamahihirap na sandali ang nagbibigay sa atin ng pinakamahalagang aral. Kapag sinasaktan tayo ng diskriminasyon at mahirap na sitwasyon, maaari tayong maging mas malakas at mas matalino. At marahil, ang tunay na galing ay hindi ang pagpapatalo sa iba, kundi ang pagtulong sa lahat na umunlad ng sama-sama. Ang kwento ni Maria Santos ay nagtatanong sa atin, anong klaseng tao ang gusto mong maging? Isang taong yumuyurak sa iba para umangat o isang taong umuunlad kasama ng iba? Ang sagot ay nasa iyong puso. Lumipas ang 1 taon matapos ang kompetisyon, tulad ng ipinangako. Tuluyan ng ibinaon ni Maria ang pangalang Isabela Reyes at nagsimula ng bagong buhay bilang si Maria Santos. Pagbalik sa Pilipinas, nagtuturo siya ng mga bata sa isang maliit na ice rink sa isang tahimik na probinsya. Coach, tama po ba to? Tanong ng 10 taong gulang na si Miguel. Nahirap tumayo sa kanyang mga skate. Ngumiti si Maria at lumapit. Dahan-dahan lang. Ang skating ay hindi minamadali. Hinawakan niya ang kamay ni Miguel at sabay silang umikot sa yelo. Ang mahalaga ay nag-enjoy ka. Damhin mo ang kalayaan sa ibabaw ng yelo. Ang itsura ni Maria habang nagtuturo ay ibang-iba sa Isabela Reyes ng nakaraang taon. Walang ambisyon para sa mga record o tagumpay. Nakatuon lamang siya sa pagbabahagi ng purong kasiyahan sa skating. Coach, ang galing niyo po mag-skate. Naging atleta po ba kayo? Tanong ng 12 taong gulang na si Sofia na may kuryosidad. Sandaling nag-alinlangan si Maria bago sumagot. Oo, medyo nag-skate ako dati. Wow, pwede rin po ba kaming gumaling na tulad ninyo? Siyempre, pero may dapat kayong tandaan. Tinipon ni Maria ang mga bata. Ang pagiging magaling sa skating ay hindi lang tungkol sa bilis. Ano po yun? Ito ay tungkol sa pag-aalaga sa iba, sa pagsasaya ng sama-sama, at sa pagkakaroon ng lakas ng loob na bumangon kahit madapa. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa entrance. Hello! Lumingon si Maria at nakita si Jessica. Ang Jessica na nakita niya pagkatapos ng 1 taon ay malaki na ang ipinagbago. Wala na ang dating yabang, sa halip ay isang mainit at mapagkumbabang anyo. Jessica, paano ka nakarating dito? Gulat na tumayo si Maria. Hinanap kita sa buong Pilipinas. May gusto kasi akong sabihin sa'yo. Ngumiti si Jessica habang tinitingnan ang mga bata. Nagtuturo ka pala sa kanila. Oo, ito na ang buhay ko ngayon. Ang galing! Tunay kang kahanga-hanga. Taos-pusong sabi ni Jessica. Ang mga bata ay naging interesado sa biglaang pagdating ng dayuhan. Coach, sino po siya? Ah, kaibigan ko siya, sabi ni Maria sa mga bata. Okay, class. Hanggang dito na lang tayo ngayon. See you tomorrow. Nang umuwi na ang mga bata, umupo sina Maria at Jessica sa bench. Kumusta ka na? Dahil sa'yo. Dahil sa akin? Ang tunay na sportsmanship na ipinakita mo. Binago mo ako ng tuluyan. Puno ng katapatan ang mga mata ni Jessica. Pagbalik sa Amerika, marami akong naisip at naintindihan ko. Ang na mali ang paraan ng pamumuhay ko. Walang respeto sa iba. Tanging tagumpay lang ang hinahabol. Sandaling huminto si Jessica, kaya gumawa ako ng malaking desisyon. Anong desisyon? Tumigil na ako sa pagiging atleta. Nagulat si Maria. Tumigil ka? Bakit? Nahanap ko na ang pangarap ko. Ngumiti si Jessica. Gusto kong maging coach. Tulad mo? Tulad ko? Oo. Gusto kong ituro sa mga bata ang tunay na kasiyahan sa skating at ibahagi ang mga aral na natutunan ko. Uminit ang puso ni Maria. Nagsimula na ako. Sa isang maliit na bayan sa Amerika, nagtuturo na ako ng mga bata. Talaga? Oo, pero palagi kitang naiisip. Ikaw na nagturo sa akin ng tunay na halaga. Hinawakan ni Jessica ang kamay ni Maria. Kaya pumunta ako dito para personal na magpasalamat. Umiling si Maria. Ako ang dapat magpasalamat. Dahil sa'yo,
naintindihan ko rin ang tunay na mahalaga. Talaga? Oo. Nang saktan mo ako, nagalit ako sa simula. Pero dahil doon, nahanap ko ang tunay na dahilan kung bakit ako nag-i-skate. Nagtawanan sila. Pero may isa pa akong gustong sabihin. Maingat na sabi ni Jessica. Ano yon? Habang nagtuturo ako sa Amerika, lalo kong nakumpirma na tama ang paraan na ipinakita mo. Ang paraan ko, ang pagrespeto sa kalaban, ang pag-unlad ng sama-sama, at ang pagpapahalaga sa proseso kaysa sa resulta. Puno ng kumpiyansa ang boses ni Jessica. Ang mga bata ko, ganoon din ang paraan ng pagkatuto nila. At mas masaya sila. Tumango si Maria. Tama. Yan ang tunay na kahulugan ng esports. Pwede ba tayong gumawa ng isang bagay ng magkasama? Mungkahi ni Jessica. Magkasama? Oo. Isang programa kung saan magkakaroon ng exchange ang mga bata mula sa Pilipinas at Amerika. Kumislap ang mga mata ni Maria. Napakagandang ideya niyan. Sige, gawin natin. Ituro natin sa mga bata sa buong mundo ang tunay na sportsmanship. Nagkamay sila. Gawin natin to. Noong gabing iyon, sa isang maliit na kainan, binalangkas nila ang mga plano. Nakakatuwa, sabi ni Jessica. 1 taon lang ang nakalipas. Magkalaban tayo. Ngayon, magkasama na tayo sa iisang pangarap. Ngumiti si Maria. Kayang magbago ng tao. Basta't may katapatan. Iyon ang ipinakita mo sa akin. Katapatan. Ngayon, ipinapakita mo na rin ang katapatan. Jessica, yan ang pinakamahalaga. Noong gabing iyon, muling nagsulat si Maria sa kanyang tala-arawan. Ngayong araw, nakita ko si Jessica. Ibang-iba na siya. Kayang magbago ng tao. At ito ang tunay na pagkikita. Ngayon, magkasama kaming aabutin ang mas malaking pangarap. Ang pagbabahagi ng tunay na halaga ng sports sa mga bata sa buong mundo. Tapos na ang buhay ni Isabela Reyes. Ngunit ang tunay na buhay ni Maria Santos ay nagsisimula pa lang. Tumingin siya sa bintana. Nagniningning ang mga bituin. Mas inaabangan niya ang bukas. Dahil isang magandang paglalakbay ang naghihintay kasama ang isang bagong kasama. Lumipas ang 2 taon. Ang International Youth Skate Exchange Program na sinimulan ni Maria at Jessica na tinawag nilang Dream on Ice ay lumikha ng malaking ingay sa buong mundo. Hindi lang ito tungkol sa pagtuturo ng teknik, kundi sa paghubog ng tunay na sportsmanship at paggalang sa isa't isa. Ngayon ang 3 international event ng programa. Ang venue, Vancouver, Canada. Ang mismong rink kung saan nagsimula ang lahat, 3 taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon, ibang-iba ang atmosfera. Puno ang rink ng mga batang atleta mula sa 12 bansa. At ang kanilang mga mukha ay puno ng purong saya. Ate Maria! Tumakbo ang 10 patosa, taong gulang na si Anika mula sa Pilipinas. Anika! Kumusta? Kinakabahan ka ba? Hindi po. Sobrang saya ko po. Makakasama ko ang mga kaibigan mula sa ibang bansa. Kumislap ang mga mata ni Anika. Tama! Yan ang gusto natin. Hinaplos ni Maria ang buhok ni Anika. Tandaan mo, mas mahalaga ang pagkakaibigan kaysa sa pagkapanalo. Samantala, si Jessica na nangunguna sa Team USA ay nakikipag-usap din sa kanyang mga estudyante. Coach, gusto ko pong makipagkaibigan sa mga Pilipino, sabi ng 13 taong gulang na si Emily. Sige, lapitan mo sila. Ang skating ay isang universal na lengguwahe, pag-iengganyo ni Jessica. Di nagtagal, makikita ang mga batang Pilipino at Amerikano na magkakasamang nagtatawanan. Iba man ang wika, iisa ang pagmamahal sa skating. Nagsimula ang opening ceremony. Magkasamang umakyat sa entablado sina Maria at Jessica. Hello, mga kaibigan mula sa buong mundo, sabi ni Maria. Welcome sa Dream on Ice. Umugong ang palakpakan. Sumunod si Jessica. 3 taon na mula nang magsimula ang programang ito. Maraming nagbago. Isang maliit na pangarap lang ito noon.
pero dahil sa inyo, naging ganito kalaki. Tumingin si Maria sa mga manonood. Nandoon ang mga magulang at opisyal mula sa iba't ibang bansa. May mga espesyal na bisita, nandoon si Coach Brenda, ibang-iba na. Nagtuturo na siya ngayon sa mga batang coach at kilala sa kanyang mga lecture tungkol sa sportsmanship. Nandoon din sina Maria ng Russia, Anna ng Germany, at Claire ng France. Lahat sila ay retirado na at nagtuturo na sa kani-kanilang bansa. Maging si Coach Alex ay lumipad pa Canada. Ipinagmamalaki kita, Maria. Itinaas ni Coach Alex ang kanyang hinlalaki. Muling nagsalita si Maria. Ang laro ngayon ay espesyal dahil hindi ito kompetisyon, kundi isang pagdiriwang ng pagkakaibigan. Pumalakpak ang mga bata. 3 taon na ang nakalipas sa rink na ito. May natutunan akong napakahalaga. Uminit ang boses ni Maria na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagtalo sa iba, kundi ang pag-unlad ng sama-sama. Sumunod si Jessica at ang tunay na kampeon ay hindi ang nag-iisang nakatayo sa tuktok, kundi ang nag-aangat sa iba. Umugong ang palakpakan. Kaya, simulan na natin ang ating pangarap sa yelo. Nagsimula ang mga laro. Ngunit iba ito. May individual events, pero ang pinakamahalaga ay ang International Mixed Relay kung saan magkakahalo ang mga bansa. Sina Anika ng Pilipinas, Emily ng USA, Ivan ng Russia, at Lucas ng Germany ay iisang koponan. Sa simula, mailap sila, ngunit habang tumatagal, nagkakasundo na sila. Anika, kaya mo yan! Sumigaw si Emily sa Tagalog na natutunan niya sa loob ng 3 araw. Thank you, sagot ni Anika sa Ingles. Ganitong mga eksena ang makikita sa buong rink. Nagtutulungan, nag-eenganyuhan, anuman ang nasyonalidad. Pagkatapos ng laro, nagsimula ang awarding. Ngunit espesyal din ito, hindi ito batay sa pwesto. Ang pangunahing parangal ay ang Friendship Award para sa koponang nagpakita ng pinakamagandang sportsmanship. Si Maria ang nag-anunsyo ng nanalo. Para sa lahat ng koponan, sumabog ang arena. Lahat ng bata ay umakyat sa podium at tumanggap ng gintong medalya. Sa halip ng mga pambansang awit, isang espesyal na friendship song ang tumugtog. Naghawak kamay ang mga bata at sabay-sabay na kumanta. Iba man ang wika, iisa ang puso. Pagkatapos ng seremonya, muling umakyat sa entablado sina Maria at Jessica. Maraming salamat sa araw na ito, sabi ni Maria. Ngunit ang tunay na mahalaga ay hindi nagtatapos dito. Tama, sabi ni Jessica. Ang mga natutunan ninyo ngayon, ibahagi ninyo sa inyong bansa, sa inyong mga kaibigan. At tandaan ninyo, puno ng emosyon ang boses ni Maria. Lahat tayo ay magkakaibigan na naninirahan sa iisang mundo. Isang sorpresa ang lumabas. Sina Maria ng Russia, Anna ng Germany, at Claire ng France ay umakyat sa entablado. May gusto rin kaming sabihin, sabi ni Maria ng Russia. 3 taon na ang nakalipas sa rink na ito, natuto kami ng mahalagang aral. Dahil sa aral na yon, nagtuturo na rin kami ngayon, sabi ni Anna. At sigurado kami, ang mga batang naririto ngayon ang pag-asa ng kinabukasan. Pagtatapos ni Claire, sabay-sabay nilang hinawakan ang mikropono. Ang Dream on Ice ay hindi lang isang programa. Isa itong kilusan para sa isang mas mabuting mundo. At kayo ang mga bida ng kilusang ito. Muling sumabog ang arena. Nagyakapan ang mga bata. Habang umiiyak ang mga magulang. Noong gabing iyon, sa hotel, nag-uusap sina Maria at Jessica habang umiinom ng tsaa. Parang panaginip, sabi ni Jessica. 3 taon lang ang nakalipas. Imposible to. Tama, pero hindi na ito panaginip. Totoo na to, ngumiti si Maria. At simula pa lang ito, mas marami pang bansa, mas marami pang bata ang makakasama natin. Tumingin sila sa bintana. Nagniningning ang mga bituin sa kalangitan ng Vancouver.
Jessica, salamat! Taos-pusong sabi ni Maria. Bakit? Kung wala ka, hindi ko rin mapapangarap to. Umiling si Jessica. Hindi, ikaw ang unang nagbigay sa akin ng pangarap. Kung ganoon, tayo ang nagbigayan ng pangarap sa isa't isa. Nagtawanan sila. Sa susunod na taon, sa mas malaking entablado tayo magkita. Siyempre, hanggang doon, maghanda tayo. Noong gabing iyon, isinulat ni Maria ang kanyang huling tala-arawan. Ngayon, isang yugto ng 3 taong paglalakbay ang natapos mula kay Isabela, naging si Maria, at ngayon, isang taong nag-aalaga ng pangarap ng mga bata sa buong mundo. Ang pinakamahirap na sandali, 3 taon na, ang nakalipas ang naging pinakamagandang regalo. Marami pang darating na hamon, pero hindi na ako takot. Dahil hindi ako nag-iisa, may mga kasama ako sa buong mundo na nangangarap din. At ang pinakamahalaga, alam ko na kung ano ang tunay na kaligayahan. Hindi ito ang pansariling tagumpay, kundi ang pagtulong sa lahat na umunlad ng sama-sama. Ang Dream on Ice ay magpapatuloy. At ang pangarap na iyon ay lalago ng mas malaki at mas maganda pagkatapos magsulat. Matagal niyang tiningnan ng mga bituin. Tila mga pangarap ng mga bata sa buong mundo ang mga ito. Bukas ng umaga, babalik na sila sa kani-kanilang bansa, ngunit hindi na malungkot ang paghihiwalay. Dahil sa puso ng bawat isa, iisang pangarap ang nakatanim. Ang pangarap na bumuo ng isang mas mabuting mundo. At ang pangarap na iyon ay hindi kailanman maglalaho. Ang kwento ni Maria Santos ay nagtatapos dito, ngunit ang tunay na kwento ay ngayon palang magsisimula. Ang bagong kwento na isusulat ng mga bata sa buong mundo.